Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus sa tiniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo, 12 linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, ipinaliwanag po sa atin ng ating Panginoong Hesus kung paano natin mas maunawaan ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng talinghaga, ng paghahasik ng binhi sa bukid, at ng paggamit ng butil ng mustasa na nagsisimula sa maliit hanggang sa ito po ay nagkakasanga at nagiging tuluyan o pahingahan ng mga ibon. Sa maliit na binhi nagsimula at nagsisimula ang paghahari ng Diyos. Ngayon naman, pinaalalahanan tayo na ang lahat din ay nagsisimula din sa takot. Kung bakit hindi natin matapos-tapos ang ating pong misyon o hindi natin masimula-simulan at hindi tayo makatawid sa dapat nating tawirin at marating ang ating destinasyon ay dahil sa takot. At yan yung gustong ituro sa atin ngayong linggong ito na kailangan nating harapin ang ating mga takot. Yung fear natin. Normal naman po sa kalikasan ang kumilos, ang gumalaw. Pero wag nating kalimutan, katulad ng paliwanag ng Panginoon kay Job sa unang pagbasa, ang Diyos ang naglalagay ng daluyan, ang naglalagay ng hangganan, ang naguutos sa tubig, sa hangin, hanggang dito ka lang. Ang Diyos ang may kontrol sa kapaligiran natin dahil siya rin mismo ang gumawa nito. Kaya parang sa karanasan kasi ni Job ay napakaraming pagsubok ang kanyang naranasan. Matapos na magkaroon siya ng lahat ng bagay, unti-unti din nawala ito. Maging lahat ng anak niya, lahat ng ari-arian niya, nawala ito sa kanya. Pero ipinaalala ng Panginoon na ako ang may kapangyarihan. Kaya't nang magbalik ang pananalig ni Job, ibinalik din ng Diyos ng higit pa sa nawala sa kanya. Ganon kumilos ang Diyos. Kaya ngayon, ano ang problema ninyo? At paano? Kapag nagkakaproblema, ano yung nagiging attitude mo?
paano mo hinaharap kapag may problema. Minsan kasi normal naman may problema. Kasi pag may problema, doon tayo natututong maging responsible. Doon tayo mas natututo sa buhay kung paano natin sinosolve. Kaya doon tayo nagmamature. Hindi lang yan basta problema na hahayaan ng Diyos na maranasan mo kasi gusto kang pahirapan, gusto kang parusahan. Hindi eh. Hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga problemang ito para tayo mas mag-mature pagdating sa ating mga desisyon. O ano man yan, no? Pwedeng problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa trabaho, o ano man yan. Yan yung mga tinatawag nating mga unos ng buhay. Tingnan natin ulit yung kwento ng karanasan ng mga alagad at kung paano sila tinuruan ni Jesus. Sabi po dito, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad. O hindi lang basta inutusan, kundi inanyayahan ni Jesus itong mga alagad na ito na tumawid. Sabi niya, tumawid tayo. Hindi niya sinabing tumawid na kayo. Kundi tumawid tayo, ibig sabihin, kasama ako. Kasama si Jesus. Nasa iisang bangka lang sila. At ito na, naranasan nila, pagtawid sa tubigan, siyempre humangin, lumakas yung hangin, humampas yung alon. Kasakay na ba kayo ng bangka? Ano nangyayari kapag lumalakas yung hangin? Umuuga. Ano nangyayari sa mga nakasakay sa bangka? Pag natatakot na, ano nangyayari? Maingay, di ba? Di ba? Ganun yung nangyayari sa buhay natin eh. Pero may nagagawa ba yung pag-iingay? May nagagawa ba yun? Nasosolve ba? Hindi. Tinutuloy nga nung nagmamaneho ng bangka, tinutuloy niya eh. Kasi mas delikado kapag huminto ka sa gitna. Kailangan lang nilang mamaniobra, no, kung saan yung alon, kung saan yung kurba, tamang kurba, para maitawid tayo sa isang isla. Pero kung magpapanik, kung mag-iingay, lahat magsasalita sabay-sabay, hindi maririnig yung instructions. At ang pangungunahan natin, minsan mapanguna rin tayo, no? Kapag gumagalaw, lulubog tayo. Mapanguna ka rin, mapaladesisyon ka rin sa bangka eh. Pero ganyan, sa totoong buhay, walang naitutulong yung pagwawala natin kapag may problema. Dito po, no, maganda yung mga sinasabi dito sa kwento. No? Parang, kapag may problema, ano ang the best na una mong gagawin? Sige nga. Kapag may problema, pag may narinig kang problema, anong una mong gagawin? Kung may problema ka talaga, at hindi mo talaga, may mga bagay kasi hindi natin control, no? Itulog mo na lang. Pag natulog ka, makakapagpahinga ka. Paggising mo, mas malinaw na utak mo. Mas malalaman mo na kung ano ang dapat gawin o ano nangyayari. Ano bang ginagawa ni Jesus? Natutulog. Anong ginagawa ng mga alagad? Natataranta. Lulubog tayo. Kaya nga, ano ba? Hindi niyo ba kasama si Jesus? Di ba sabi, ba't kayo natatakot? O kaya, nung gumising si Jesus, sabi niya, tigil. Hindi lang basta yung hangin, yung dagat, ang pinatitigil, maging yung mga alagad, tigil.
at tumahimik. No? Tumahimik ka. Kasi pag nagka-problema, ang nangyayari, sabay-sabay tayo eh. May naitulong ba? Sige nga, ano yung mga problema nyo? Hanggang ngayon, di pa rin nasosolve, di ba? Kasi ayaw yung tumigil. Ayaw nating manahimik. At dahil doon, parati tayong natatakot. No? Ano mangyayari? Kamamatay natin. No? Kung may sakit ka na, may sakit ka na eh. Gagaling ka ba sa pamumblema? May gagaling ka ba sa paninisi? Gagaling ka ba sa pagwawala? Pag pumunta ka sa doktor, anong sasabihin sa'yo ng doktor? Magpahinga ka. Diba? Yan yung una eh. Magpahinga ka. Huwag ka po mag-isip na mag-isip. At sa atin, pag sa usapin natin, sa pananampalataya, habang nagpapahinga ka, ipagkatiwala mo sa Diyos. Kung sinubukan mo naman na, no, sinubukan mo, hindi talaga umubra sa sarili mong lakas, yan yung sinasabi na sa atin, ipaubaya mo na sa Diyos. Diyos lang ang may kapangyarihan para magpatigil ng lahat ng unos natin sa buhay. At magpatuloy ka lang. No? Itatawid ka hanggang marating mo yung dapat mong marating. So, parang ngayon, no, siguro, nasa paglalakbay pa tayo. Nasa alon. May mga alon lang tayo sa buhay. Pero kailangan mong magpatuloy. Ituloy mo. Hanggang marating mo ang destination mo. Kasama naman si Jesus eh. Kasabay si Jesus. Hindi naman tayo iniwan ni Jesus. May bahagi ng kwento, no, sa ibang ebanghelyo na sinasabi habang sila ay inampas, si Jesus paparating. Tumampas sa bangka. Ito sa ebanghelyo ni San Marcos, nandun siya mismo. At itong ebanghelyong ito ang unang ebanghelyong naisulat. Naisulat ni San Marcos nung panahong inuusig ang mga Kristiyano. Natatakot ang mga Kristiyano. At isinulat niya para paalalahanan, ito ang sinasabi ni Jesus. May problema? Ano ang kailangan? Kumalma tayo. May problema? Tumawag tayo sa Diyos. Ang kailangan natin gawin. Yan na yan eh. Diba? Yan na yan. Pero baka may bagong buhay kasi na sinasabi sa atin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa pag-ibig ni Jesus sa atin, nagkakaroon tayo ng pagbabago, bagong pananaw, bagong pagkatao. Kaya sana, paglabas natin dito, nawa, hari nawa, magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Diba? Dumating ka dito, yan ang problema mo. Paglabas mo dito, yun pa rin ang problema mo. O pwedeng wala nang solusyon yan. Ang kailangan mo, tanggapin mo na yan. Yan na yan. O pwedeng yung problema mo, yan yung problema kasi yan din ang solusyon sa problema mo. Diba? Maganda yun, no? Yung problema mo, yan din ang solusyon sa problema mo. Isipin nyo mabuti yun, ha? Yung problema mo pala, yan din ang solusyon sa problema mo. Nakukuha niyo po? Parang problema mo yung trabaho, ang solusyon diyan, di alisin mo yung trabaho mo. Yun ang problema mo yung trabaho eh. Ay, buhay. Try niyong matulog, ha? Huwag sa misa. Sa misa. Huwag kayong matulog sa misa. Matulog kayo pagtapos ng misa. Pero, tamang pahinga, baka lang po, no? Tamang pahinga lang ang kailangan para masolusyonan natin
ang mga kinatatakutan natin sa buhay. Amen?